Sa amin, mostly ganito lang yung piniprepare. Tsaka itong risk assessment, huwag kalimutan, i-prepare din. And then ano pa ba? Then bago mag-umpisa, meron tayong Certificate of Quality. So ito yung Certificate of Quality. Dito natin makikita yung mga ano nila, mga result ng test. Maliban doon sa ipapa-analysis natin na fuel. Then also, don't forget to take the MSDS of the fuel. Okay, so far yun lang naman siguro. And then ito pa yung stamp. Yung stamp natin i-prepare. And then this one is the sounding table para pag mag-compute. Then the calculator. And what else? So syempre ballpen, radio. Then ito yung sample bottle natin. So L stands for lab, M stands for Marfol, V stands for the vessel, S stands for supplier. So as you can see, nakikita nyo dito na vessel, ito yung serial number nya. Ito yung, as you can see, ito yung vessel, ito yung serial number. Then the Marpol, ito yung serial number. So kaya nilagyan ko ng mga number yan at saka letter. Para mamaya, pag tapos ng bunkering, i-sticker na lang natin dito sa sample bottle. So ayun, madali lang naman mag-prepare ng mga bunkering documents. So yun lang, no. Careful lang tayo kasi alam naman natin na yung bunkering operation is prone to sa mga oil spill. So hindi naman natin pinapanalangin na magkaka-oil spill tayo, pero prevention is better than cure. Okay?